Mga pinagada ko mga kiksunan, malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning yugto no usab ning tutulmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanhan ay kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mahigalag kaigsunan nato so ito nga pagadugukan karon nagkanayon the waging peace, ang nagwagayway nga kalinaw. Sa di pa mo pa rin lesson number 13 na din mga kiksun September 23 no. Happy 13th Sabbath sa tanan nato ng mga listeners sa tanan mga kaigsunan kapamilya sa tibuok kalibutan nga nag-abang worldwide sa tuang broadcasting sa radio. Okay, so sa pagpadayon mga higalag kaigsunan ko ipabalukan ninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church sa kini ka fellowship o sa ka Thanksgiving anniversary kini sa Picayo con Power Churches Adventist Youth Organization nga gilangkuban kini sa tanang mga kabatan-unan nga supporter sa LCM dinhi sa Western Mindanao. Ug gimanusab sa tanan nato mga kapamilya, mga ginikanan, kaigsuonan, at the same time a joint program kini sa tanan pod nga magsaulog sa Sabbath Fellowship karong adlawng igpapahulay dinhi sa usbon ko sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Datagan, Pagadian City. Salamat kayo mga pinangga kong mga kaigsunan taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, o sa tanang taga Maguindanao Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur, nato nga mga kapamilya kaigsunan. Salamat kayo sa pagtambong, ang Ginoo magapanalangin kanimo kanunay. Okay. So sa pagsugod mga pinangga na ko mga kapamilya itong dapito na balang espiritu sa pagpakiguban kanato pinagisaw sa kapag-ampo. Dalaygon og balaan ng mga Diyos nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya o kaluoy sa tanang mga nagpaminaw karon. Hinaut Dios, ikaw magabendisyon sa tanan nga mga kaigsuonan. Mga listeners, may panglawas ilang tayo mabatnan, kalinaw sunahuna kaalam nga langit nun. Ihatag mo kanila aron mapasabot ug masabtan ang kamatuoran ug makinabuhian kini kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. Ang mga sponsors, mga donors, panalangin ni Parintaon ayaw kalimti Ginoo. Ang tanang mga nagmasakiton, ikapa sila, banguna sila, gikan sila masakitong higdaanan o tagay sila kaligon sa panglawas o kaayuhan. Ang mga volunteers sa LCMFM, mga kawani sa tanang mga radio stations nga din na play kini nga broadcast, panalangin ni Parintaon o Dios. Ang tanang nagdumala sa The Loud Cry Ministries ug ang tanang nagdumala sa Sabbath School Department sa tanang nimong mga pangulo sa buhat sa General Conference ngadto sa local church, ikaw magapanalangin. Amahan, pasayloa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo kining tanan. Among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggana ko mga kaigsunan, padayon ta sa itong pagadugukan karon dinhi. Usbon ko ang suheto nato nagkanayon. The waging peace, ang nagwagayway kalinaw. Ang ato ang memory text makita nato kini sa Ephesians chapter 16 verses 17, sumala pa sa English Standard Bible version nagkanayon. In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sa tanang pamaagi sa bisan unsa nga sirkumstansya, sa tanang pagpanghitabo sa kinabuhi, isulob gyud ang taming sa pagtuo. Nga diin may magahatag kanatog gahom batok sa nagdilaab nga mga panulay, pamaagi ni Satanas, og isulob ang helmet sa kaluwasan, ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Doon na experience si John Bunyan mga higala o sa kini siya ka missionary o sa iyang libro nga nagkanayon The Pilgrim's Progress. Matapos niya one time na itong 1678, recall a document written in 1,600 years earlier by the Apostle Paul. Matod pa ang mga pinirison niya itong tungora. Dadon sila, istroor sila, dadon sa gato sa museum nga na dito ang tanan nga mga exhibit mahitungod sa nagklase-klaseng mga armas o helmet or taming or kalasag sa mga warriors sa ilang kapanahonan.
Bosa, no wonder masabta nato mga higala nga sa tungod kay si San Pablo when he was writing niining libro sa Ephesus mga higala, when he was writing to the Ephesians and now recorded as the book of the Ephesians, he was in prison. So no wonder nga siya pod gi-expose pa siya dito sa museum sa mga armas sa mga sundalo ni adtong tungura. So dinhi ato masabtan kaigsuonan, ha? Ato masabtan dinhi nga ingon ani ang kinabuhi ni San Pablo nga matod pa niya bisan pag nabilanggo pa siya. Nag-claim si San Pablo nga I am the ambassador of Christ in chains. Usa ko ka ambassador ni Kristo nga nabilanggo, nga ginapos. Iyang gi-explain mga kaigsunan ang conflict between Satan and Christ or Christ and Satan. Og ikaw pod gihangyo ka ni San Pablo to take your stand on the side of Jesus Christ. Nga sa tanang mga pamaagi paglinglan ni Satanas kaya nimo mabarugan aron pinaagi sa imong pagpakig-away batok sa tanang spiritual forces of evil. Makig-away sa tanang espirituhanong kagahom ni Satanas. God has provided His servants. Ang Dios nagahatag sa iyahang mga olipon o usa ka spiritual armor. Ado na po tayo mga espirituhanong kalasag mga higala aron kita makahimong makabarug sa baruganan nga gitindugan usab ni Jesus Christ sa iyang pagkadaog sa iyang pagpakig-away batok kang Satanas. Kini nga armor mga higala usa kini ka kompleto nga equipment. Sangkapan tang tanan sa kompletong hinagiban o alang sa mga believers, sa mga tumutuo. Kinalan magpakita tag usa ka hiniusa nga kusog batok sa kaaway. Doon natay kapitan sa ato ang pagpakig-away nga mao si Jesus Christ. Kinalan mo cooperate kita kaniya sa tanang gubat nga atong ginatubang og atong makabot ang katapusang kadaugan. Sa diha nga ang iyang mga kaaway ni Kristo mahimo nang lang mahimong tumbanan ni Jesus Christ. So dinhi ato pagadugukan karon mga higala, the soldiers of God's army. Ang mga sundalo sa mga of God's army, okay? The soldiers of God's army, okay? Soldiers equipment, mga hinagiban sa mga sundalo, mao kining truth and righteousness, gospel of peace, faith, salvation, and the word. Then, the unifying ingredient. Wow. So, muna ito pagadugukan karon kapamilyag kaigsuonan. Now, soldiers of God's army, mga higala. So, matod pa sa Romans chapter 13, verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Matod pa ang kagabihon milabay na. Ang adlaw aniya na sa tong mga kamot. Busa atong isalikway ang mga binuhatan sa kangitnit ug atong ipubutang isulob ang hinagiban sa kahayag. So, isip mga sundalo ni Jesus Christ mga higala. Kaning victory sa kadaugan sa mga sundalo sa during the time of the Roman and the Greco or the Greco-Roman soldiers, sa panahon sila panagbangi, panaggubat nitong panahon na mga higala, they were so dependent upon their cooperation, dependent silang tanan silang kooperasyon sa mga soldiers sa usa ka military unit and especially in their support for each other in the heat of battle. So ang ilang kadaugan, ang Yahweh's lang kadaugan is a tandem, is a result of their supporting one another. Cooperating one leadership, ni cooperate usa ka leadership nga mao ang kapitan sa kasundaluhan. And I would like to tell you, individualism during that time, kanang bugtong-bugtong nga maghiusa kag away, maunay batasan sa mga barbarians, man hinungdan mga barbarians tigil sila kapilde sa mga organized soldiers nga mao ang Roman government, ang Grecian government. So daghang mga barbaric soldiers during that time, pero they will be easily subdued by the Roman government. Tungod kay ang Roman government were so organized while the barbarians were fighting individually. Nakikaway sa pag magrupo man na sila mga higala ang mga barbarians, pero pag abot na sa actual battle di na maminaw, hala wa na kuman paminawon, hala iyahig away pak iyahig pakita sa abilidad. So that's why the barbarians was defeated.
Never defeated, mga higala. Doon ay mga importanteng rason nganong suportaran ni San Pablo ang kini nga idea. In line with his usual military understanding, nining punto nga managhiusa, magsinuportaray, magtinabangay, usa kini ka pinakauna nga pagtagbo sa sumala pa sa kinatibuk-ang iglesia, batok ni Satanas sa mga higala, sumala pa sa Episo, Kapitulo 6, 10 hangtod sa 20. Kini nga punto sa primerong punto sa Ephesians 6, 10 to 20. Kini nga passage, usa kini siya ka-climax sa sulat ni San Pablo alang sa tanang iglesia. Nga diin, it would be strange for Paul to conclude his letter with a picture of a lone Christian warrior. So sa sulat ni San Pablo sa Ephesians chapter 6, dili nimo ma-imagine, mga higala, ang usa ka Kristohanon nga nagkig-away alone. So di wala kay makit-an din na. So nagkig-away sa panggubatan alone against the force of darkness. Ikaduha nga punto. Niini nga punto, mga kaigsunan, sa tumoy niini, sa katapusan niini nga sulat ni San Pablo, gi-highlight ni San Pablo ang karamadere sa mga Christians. No, ang mga kamaradere sa mga Christians, mga kaigsunan. Iyahang gi-emphasize pagayo og ang ilang kamaradere kanibing panaghiusa, panaghuyhoy sa mga Kristohanon, pinaagi sa pagampo sa tanang mga balaan. Sumala pa sa Ephesians chapter 6, 18 to 20, ang pagampo alang sa tanang mga balaan. So when people are fighting in their battles, the entire church will pray for that individual. No? Kung doon ay usa nga nakig-away dito siyang problema, the entire church will fight together with that individual person para siyang kadaugan. Then support, financially, emotionally, spiritually, something like. So, number 3, most significant of all, ang pinakagrabe sa tanan, mga higala, earlier in the letter when Paul discusses the powers of evil, iyang giplastar nga to kanila nga unsa ning mga butanga, kini nga church, batok kini nga mga, he places them over against the church, not the individual believer. So gipasabot ni San Pablo nga ang tiyawa dili nagkig-away sa individual lang, ang giaway gyud ni Satanas ang kinatibuk-an. Kung ugaling specialized ka, single out ka ni Satanas sa pagtintal o gubaon ka ni Satanas individually, because he believed nga kung maguba ka, the whole church will be affected. So any one of us individually when attacked by the devil, nakabalo si Satanas nga possibly that since we are in one body, so ang church madamay. That's why we need to support one another. Nga pinaagi kang Jesus Christ, mga higala nga nagpakamatay sa church, we can understand nga we need to support one another isip lawas ni Jesus Christ. Nga ang kaalam o ang kusog nga gihatag ni Kristo kanimo o kanako, mahimo natong basihanan alang sa atong kadaugan. Busa, kauban pa nato ang authorities in heavenly places. Si Jesus Christ, the three powers of heaven, the three co-eternal powers in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang mga manulunda sa langit, kauban pa nato, mga higala, sa maong pagpakig-away. So, ayaw pag-portray, ayaw pagpakita nga you are alone in the fight. No. You are not a lone warrior confronting evil. That's wrong, mga higala. Isip si San Pablo usa sa mga leaders sa iglesia nga diin maoy naghatag og command sa church. Isip mga sundalo, iyang gitawag ang tanan magsulob sa full armor. Kinahanglan magkahiusa ang tanang mga sundalo. Makusganon nga magkahiusa, the more we become united, the more we become strong. Gipili ni San Pablo, mga kaigsunan, nga ang punto, ang pag-emphasize alang sa iglesia nga ang kadaugan makabot pinaagi sa panaghiusa. Okay? Iyang giapil pagani ang description nga ang church isip lawas ni Kristo. We belong in one body of Christ, so we need to fight as a whole. We need to stand as a whole, as the building, as the temple of God, as the bride of Jesus Christ, and finally, the church as the army of the living God.
So pinagi niya na mga kaigsunan, samtang nagasingabot ang grabe kadaotan nga kahimtang sa kalibutan sa finale, sa katapusang away niya to ning kalibutan na mga kaigsunan, kinahanglan we need every one of us to make our commitment to Jesus Christ as a loyal to Jesus Christ, the same as loyal to one another as fellow soldiers of Jesus Christ. Busa mga pinangga na ko mga naminaw, ato masabtan nga matod pa ni Sister White sa Spalding and Megan Collection page 121, matod pa ni, an army in battle would become confused and weakened unless all worked in concert. If the soldiers should act out of their own impulsive ideas without reference to each other's position and work, they would be a collection of independent atoms. They would not do the work of an organized body. So the soldiers of Christ must act in harmony. They alone must not be cherished. If they do this, the Lord's people, in the place of being in perfect harmony, of one mind, one purpose, and consecrated to one grand object, will find efforts fruitless, their time and capabilities wasted. Union is strength. A few converted souls acting in harmony, acting for one grand purpose under one head, will achieve victories at every encounter. At ang bisayan itong giyaw-yaw ni Sister White ang gi-record, nagkana yun. Ang mga sundalo, ang usa ka sundalo nga niatubang sa panggubatan would become confused and weakened unless all work in concert. So malibog yun ka kung sa imong buhaton gawas kung dunay panaghiusa nga panag-away. Panaghiusa nga pag-away batok sa kalaban. Kung ang maong mga sundalo maghimo sila ilang kaugalingon nga impulsive ideas, nga pakita po na manglaki po sila nga without reference to each other's position and work, nga dili mo refer sa isag-isa, sumala siya mo synchronize sa usag-usang nga trabaho, they would be a collection of independent atoms. Mahimo silang individual atoms, and they could not do the work of an organized church. Dili sila pwede maka-work sila sa organized body. So the soldiers of Christ must enact in harmony. So ang mga sundalo ni Kristo kinahanglan magkahiangay, magkahiusa. They alone must not be cherished. Dili kay mag-inusara lang sila. If they do this, kung ilan ning buhaton, the Lord's people, in the place of being in perfect harmony, of one mind, one purpose, and consecrated to one grand object, will find effort fruitless. Kung mag-inusa-isa ang mga soldalo, dili mag-unite, ang mahitabo, ang tanang mga paningkamot, tanang mga katuyuan, tanang panaghiusa, tanang bungkag. So, ang tanang paningkamot walay pulos. Their time and capability is wasted. Ang tanang oras, ang ilang kapabilidad, mahimong sayang. Remember, matod pa ni Sister White, union is strength. Sa panaghiusa doon ay kusog. A few converted souls acting in harmony, acting for one grand purpose, under one head. Okay, kung ang mga kalag na bag-o diha kang Kristo makigiusa ubos sa ilalom sa usa ka katuyuan, usa ka pangulo nga mao si Jesus Christ, will achieve victories at every encounter. Sa tanang enkwentro, makadaog ang maong tao sa Dios uban sa iyang kaigsunan. Now let's do the soldiers' equipment. Bato pa sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Matod pa nga ang weapons nga atong gipakig-away karon, gigamit sa pagpakig-away karon, dili mga hinagiban sa kalibutan. Sa contrast hinuon ni ana, ang atong ginagamit mga higala mao ang langitnong gahom aron sa pagbungkag sa mga kuta ni Satanas. For your information, naghisgot si San Pablo usa sa mga hinagiban, the truth and the righteousness. Makita nato kana sa Ephesians chapter 6 verse 14, stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Matod pa, tindog kamo mga kaigsuonan. Unya, baksin ninyo inyong hawak sa bakos sa kabatuoran, o isulob ninyo ang kalasag sa pagtuo o sa pagkamatarong diha kaninyo.
So ato mapamalandong dinhi karon nga ang kining belt and breastplate. So imagine ha, ang believers ang magtotoo nga mao ikaw ako kitang tanan. Nangandam sa usa ka dakong gubat, batok ni Satanas. Nga matod pa magsulob ta sa ato ang kalasag, kining ato ang breastplate sa pagkamatarong o kining belt of truth. Belt of truth. Nga naman, the devil is walking around like a roaring lion nga nangitag kinsa matukob. So we need to be ready. Ang pasidaan ni San Pablo may tungod sa kining intense battle nga atong giatubang karon. Kinahanglan kitang tanan ikaw ako nga nagabasa sa iyang sinulat must stand and be aware that we are on the go sa battle. Nagpadayon ang maong gubat. So gidetail niya mga kigsunan ang mga armas, gidescribe ni San Pablo gani nga kining maong bakos, kining bakos nga maong kamatuoran sa karaang panahon kung maluag na gani ng bakos, kinahanglan bugkusan gyud na siya lahi na pod kinahanglan bugkusan gyud pahuguton gyud ng maong bakos kay para dili matagak ang iyahang kinatibuk ang kalasag. So kanang truth mga ikala ayaw na inyo kay mao man ang bakos kamatuoran. So ayaw ni nagluag-luaga, kay luag-luago nino mahunlos ang tanang pagkamatarong nga atong gibiste. Imagine na ragod, gi-imagine pud usab ni San Pablo nga kinahanglan ang tanan nga nagasulob sa maong hinagiban, kinahanglan naka-fit in gyud sa iyang lawas ug kadtong bakos mao toy nagdala sa kalig-on nga dili matagak ang ilahang kinatibuk ang hinagiban. You see? So ang pagkamatarong, ang kamatuoran tanan. So the truth is the waist belt. Okay? So abi ninyo mga higalag kaigsunan, ang tag-iyan ni nga kamatuoran dili ikaw. So you cannot make your own belt. So Jesus Christ owns this. And the Bible is explaining to you what is the truth. And the truth shall set you free. So ang balaang kasulatan mo ay nagtug-an sa kamatuoran. So mao ni ang ato mahimong bakos, mga pinangga kung mga naminaw. Okay? Sa di pa ta mo pasok sa gubat, kinahanglan naka-dressed up ta. O kining bakos as what I have told you, nakahugot yun ni sa permi. And that is the truth. Kinahanglan komportable ka nga mulihok sa imuhang mga hinagiban, kay ang tanan nimong mga hinagiban, tanan nimong mga kalasag taming nakadepende sa kahugot sa imuhang bakos. Imagine, ang imuhang espada nagdepende sa imong bakos. Ang imuhang breastplate nagdepende sa imong bakos. Ang tanan nimong mga hinagiban ug uban pa mga sulanan sa pana nagdepende sa imong bakos. So the truth counts so much in our battle against the devil. Ang kamatuoran dako kayo kwintada mga kaigsunan. Dako kayo kalabigitan sa atong kadaugan batok sa kaaway. That's why Jesus Christ said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So si Jesus Christ ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. So siya ang kamatuoran nga may magapalig-on sa atong bakos mga kaigsunan. Once we are girded sa maong bakos, ang breastplate, ang bulletproof, ang interlocking metal plates nga nagaprotect sa sundalo gikan sa mga tigbas o pana ng ilang madawat aron ilang heart, ilang lungs, ilang tiyan dili madutlan. Ang Dios may nagprovide niya na o gipalig-on ka na pinaagi sa kamatuoran nga mao ang bakos sa kamatuoran. Kadtong pagkamatarong imong gisulob, kadtong espiritual nga mga kalig-on tanan nilig-on pinaagi sa kamatuoran. Ang pagkamatarong sama sa kamatuoran, naga-initiate ka nang amoy nagbugkos ka netong tanan mga higala para sa pagkabalaan o pagkamatarong nga dili mahunlak tugod kay ang kamatuoran mo'y nagapalig-on kanila niini nganhi kanimo ug kanako. Once ang bakos gilig-on natong maayo nga mao ang pulong sa Dios, nga mao ang kamatuoran higala. So we are protected and we become part of this great vast army of the Lord who will win in the final battle. Nga modaog nining final battle nga atong ginatubang. Okay? Now, so atong mapamalandong mga pinangga ko mga kaigsuonan nga ang maayong balita, the truth is the gospel, and we call it the gospel of peace. Sa Ephesians chapter 6 verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Sulobi ang imong sapatos.
Solobi imong sapatos. Solobi imong mga tiil sa sapatos. Sapatos sa maing balita sa kalinaw. Okay, why Paul did say that? Ngano nakasulti San Pablo ni ana nga sapatos isulob sa tiil alang sa maing balita sa kalinaw. Now, wait, before we go. Ang mga sundalo kanito, even pa panahon pa ni Alexander the Great, ang ilang mga sapatos ito, doon ay mga spike, mga bakal nga mupaak bitaw gyud nga panahon sa panggubatan. Dili gyud sila musibog, dili sila makasibog kay ngano man ang ilang mga sandalyas, mga kaigsunan, lig-on kayog mga spike bisan pag ibaktas pa na nila. Anyway, during the time of Alexander the Great, they were all foot soldiers. Magbaktas na to sila. Ang uban kanila walay sapatos sa kasagaran nila, no, walay mga sapatos. They were barefoot soldiers sa panahon ni Alexander the Great, pero panahon sa mga Roman soldiers, nana sila mga sandalyas. So, it is true. It is true nga atong panahon karon mga kisunan, we live in a war in which all start on the wrong side. Ang uban maapil ini nga gubat pero nag-start sila sa mali. We need to be on the side of Jesus Christ. We want to be on the right track. Matod pa ni Jesus Christ mga kaigsunan sa John 16:33, in the world ye shall have trouble, but in me ye shall have peace. Okay? Why? Be of good cheer, because I have overcome the world. Matod pa ni Kristo sa kalibutan, grabe inyo hang kagulanan, kaguliyang, kagubot. Pero dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Why? I have overcome the world. Be of good cheer. Magmalipayon kamo. Kaya nga naman, para mudaog, para kay sigurado ng ato ang kadaugan. Sometimes, we get discouraged. We get discouraged without knowing that there was already victory on the part of Jesus Christ. All what we need to do is, we need to cling and stay strong on the side of Jesus Christ. No matter what, we will avail also, and we can have that same victory that Jesus Christ had. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nakikaway siya batok kang Satanas. Gospel of peace, mga pinangga ko mga kaigsunan, ang maing balita makahatag og kalinaw. Mao na ang sandalyas sa mga katawan sa Dios. Gospel of peace. Gipakasama na sa Isaiah 52 verse 7 nga pagkatahom sa mga tiil nga naglakaw sa kabukiran, matod pa ni manalag na Isaias, nga naglakaw sa kabukiran, nga nagbantala sa maing balita sa kalinaw. Wow. So kini day mga tiil nga kugihan mo lakaw nga nagapangwali sa maing balita, matahom tan-awon sa tubangan sa Dios. Ang kalibutan, ang bungtod, ang kabukiran ni tahom, nahimong matahom ang kasyudaran, nahimong matahom tungod sa mga tiil nga nang lakaw mga higala. Tungod sa mga tiil nga nang lakaw para sa pagwali sa maing balita alang sa kalinaw. Remember, ang maing balita is all about Jesus Christ. Ephesians 2:14, Jesus is our peace. Okay? Jesus is our peace. Matod pa. Sa Ephesians 2:15, Jesus has purchased this peace with His own blood. Gipalit ni Kristo kini nga kalinaw. Ephesians 2:17, Jesus has proclaimed the good news of peace. Gideclare ni Kristo ang kalinaw sa maing balita, or may balita sa kalinaw. Ephesians 4:3, we must keep unity in the bond of peace. So, Ephesians 6:15, we must have the readiness to proclaim the gospel of peace. So, dinhi ato makit-an kaigsuonan nga ang maayong balita, mao ang kalinaw, it's all about Jesus Christ. Maghisgot kini about Jesus Christ, may tungod kang Kristo. Now, what we need to know about is that faith, salvation, and the word. So mara pa sa Ephesians chapter 6 verses 16 and 17, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and that the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Labaw sa tanan o sa tanang butang, sa tanang hitabo, sa tanang circumstances ka imuhang kinabuhi, isulob ang taming sa pagtuo. Nga diin mahimo nimo ang pagpildi, pagpalong sa tanang mga kalayo, sa mga taong dautan o sa yawanon nga kalayo. O isulob ang helmet sa kaluwasan, o itakin ang espada sa espiritu, nga diin ang maong pulong sa Dios. So kining shield mga higala, for your information, alang sa imong kasayuran, kung imong tagsaon sa pagsabot, ang shield, usa kini ka large rectangular shield of a Roman legionnaire. Hinimo kini siya kahoy, gi-cover din siya mga leather. Okay? Ang iyang mga edges niini gi-curve inward to guard
against attacks from the side. So kurba pa yung pasulod ang iyang para both sides makadepensa gyapon siya. Kon ihumol ni siya og tubig, kini nga shields makahimo ni siya pagpalong sa mga fiery darts kana mga pana bitaw nga nagkalayo. Kay ang ilang mga kalaban mo pana man nagkalayo, so kanang ilahang mga shields ilahan ng ihumol og tubig, basaon na nagtubig para ilahang pagpana sa kalaban mo taop sa mga pana, ang mga pana mo taop sa ilahang mga shield, mapalong ra. So manibot pasabot usab ni San Pablo siyang pag-describe nga shield of faith, kaning atong pagtuo mga kaigsunan, taming sa pagtuo, kining atong pagtuo kay Jesus Christ mao ni mo palong sa tanang mga yawanong kalayo nga itira ni Satanas batok kanato. Keep on believing, keep on trusting, keep on or hanging on your faith to Jesus Christ. Okay? Siya ang mag-protect kanimo. Isulob kanunay ang shield of faith. Sumala pa sa Ephesians 6:16, aron maka-apil kaning kinatibuk ang gubat sa kalibutan, batok kang Kristo kang Satanas. Tali kang Kristo kang Satanas. Okay? So, we are on the side of Christ, of course. So makadaog ta sa mga gubat, we will fight together. Isip mga kaubanan magtotoo, magtinabangay tang tanan. So kining supply sa taming nga maong pagtuo ato ning ipakita mga higala. Kining helmet, let's talk about helmet. Hinimo ni siya iron or bronze. Mura ni siya kanang bowl. Okay? Aron maproteksyonan ang ulo. O sa ni siya ka bakal or bronze nga moabot ni siya ang iyang porma moabot adto sa liog, sa daunggan, sa kining imuhang kilay-kilay dapit. O niya mo protect siya sa imuhang aping. Gihatag ni siya nga protection nga helmet, gitawag ni San Pablo og helmet of salvation. Nagsimbolo kini sa present salvation sa mga katawhan sa Dios sa kada adlaw nga kasinatian alang sa pagkabalaan ug pagkamatarong nga sinati sa mga katawhan sa Dios kada adlaw. Helmet of salvation means to reject the fear of spiritual powers so common in the time and instead to trust the supreme power of Jesus Christ. Helmet of salvation, ibutan na to sa tong ulo mga kaigsunan to understand the plan of salvation. Kaya usahay manggod kini atong ulo mga kaigsunan nga giproteksyonan sa helmet sa kaluwasan, dili kasabot. Nagtuo ta nga ang kaluwasan is by works. Si San Pablo gipasabot ba gid sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 that salvation is not by works but by faith. So we need to understand this helmet of salvation must be understood by every one of us, the plan of salvation. How are we saved? We are saved not by works, we are saved by faith. Once we kneel down and pray to the Lord, we are saved. We are saved. Ang kaluwasan sa Dios mga kaigsunan, kung mutuo kita ngadto kaniya, atong madawat ang kaluwasan immediately. Ura-urada, madawat na to ang kaluwasan without works. Kanang atong mga binuhatan, resulta na lang na sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanimo ug kanako. Mao na ebidensya nga naluwas na ta. Dili kay maningkamot tang magmatarong ta, muulit tag ikapulo, kay para ta panalanginan, mali na mga kaigsunan. Naghuli kag ikapulo og mga halad or combined offering. Combined offering mga kaigsunan. Kung naguli ka manggaling ana ngadto sa Ginoo, dili tungod kay aron panalanginan ka, prueba na, ebidensya na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Nakuha ninyo ang point? Ebidensya na nga gipanalanginan ka sa Ginoo mga higala. Kung ugaling nagmaluluyon ka, nagmatinabangon ka, dili na aron mapasaylo imong mga sala. Ebidensya na nga gipasaylo na ka sa Ginoo. Kung nagsupport manggaling ka sa buhat sa Ginoo, nagsupport ka sa iglesia, dili na siya aron ka maluwas. Ebidensya na nga luwas na ka o kandidato na ka sa gingharian sa mga langit. Maunay dapat nga helmet of salvation nga isulob na tong tanan, masabta na to na. Masabta na to na mga higala. And finally, kining armor, the sword of the Spirit. Siyempre, the Word of God. Kaya the Word of God is given inspired of God, by inspiration of God, and the Holy Spirit moved upon the writers
of the words of God as they were inspired in writing the Bible. So ang mga apostoles, mga propeta, mga patriarka, nagsulat sila sa Biblia, mga higala, they were inspired by the Holy Spirit. So kanang balang kasulatan, mga kaigsunan, inspirasyon kana sa Holy Spirit. Ang kadtong nagsulat na they were inspired by the Holy Spirit, ikaw pod nga magbasa, you need to be inspired by the Holy Spirit. Ang pulong, inspired by the Holy Spirit. Sumala pa sa Isaiah 34:16, ang Espiritu sa Dios may nagtigom kanila. Sumala pa sa ni San Pedro pod nga ang mga balaang tao sa Dios were moved by the Holy Spirit upon writing the Bible. So sa ito pa, ang mga pulong diha sa balang kasulatan is upon the inspiration of the Holy Spirit. Ang mga writers inspired by the Holy Spirit. Ang nag-compile, ang nagtigom, inspired by the Holy Spirit. Ikaw po, ako, kitang tanan nga magbasa, we must be inspired by the Holy Spirit. That's why Paul called it the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Ang espada sa balaang espiritu, o kanang espada sa balaang espiritu, maong pulong sa Dios. Mao na ang pulong sa Dios. Nag-refer ka na, mga kaigsunan, sa ang kamatuoran nga nakasulat sa balaang kasulatan. We need to be inspired by the Holy Spirit. We cannot understand the Bible if without the inspiration of the Holy Spirit. We need to ask the guidance of the Holy Spirit. We need to ask the wisdom of the Holy Spirit para ato masabtan ang pulong sa Dios o kana makapalig-on kanato, mga kaigsunan. That is the way how can we fight against the wily foes, mga dautan nga mga pamaagi niining kalibutana ni Satanas, mga kaigsunan. Okay. Now, sumala pa dinhi, mga kaigsunan, ato makitan ug ato masabtan nga the unifying ingredient, okay, ang unifying ingredient, sumara pa sa Ephesians chapter 6, verses 18 and 20. Praying always with all prayer and supplications in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, and for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Dinhi, mga higala, kaigsunan, na ito mabasa, ito makitaan nga matod pa ni San Pablo, kinahanglan mag-inampuay taalang sa kauban sa tanang mga sa ato mga inampuan sa tanan, ato iyango-ngo dito sa Holy Spirit, o magbantay tang tanan hangtod asa taman, unya ang atong pagkamalawtayon sa pag-ampo alang sa tanang mga balaan, sa tanang mga katawhan sa Dios, gikan sa mga pastors, mga elders, mga deacons, deaconesses, mga church officers, mga miyembro sa iglesia, atong iampo ang tanan. Mag-inampo ay ta, mga higala. That is the unifying ingredient. When you stop praying for your brother, you start missing the unifying ingredient. Kaning pag-ampo nato, mga kaigsunan, in the face of the impending battle, we need to pray for one another. Sa tanan nato mga spiritual struggles, we need to pray for one another. Ang prayer importante kayo, mao ni makapanaghiusa kanatong tanan. Kining pag-inampuay, if you don't pray for your brother anymore, if you don't pray for your pastors anymore, nag-start na ka-individualized sa imuhang pagpakig-away. You pray for your brother. You pray for your sister. Iampo ang imong isig katao. How to pray? How to pray, mga kaigsunan? Well, pray. Walay undang nga pag-ampo. Bisan pa wa na to makiti ang tubag, keep on praying. Bisan pag way klaro nga gitubag, keep on praying. Your faith will determine the answer of your prayer. Kabalo mo, how many times I prayed? Niabot ng mga sagtag sa katuig ako inampuan, wag yung dungga sa Ginoo. Pero naulaw na lang ko kay later, napansin ako, nga gitubag naman ko sa Ginoo, meron ko kabantay. Sometimes magudi ta kabantay ba? No? Dili ta kabalo mo count sa mga blessings. We do not know how to count the blessings. Tagaan po ato po iampo sa Ginoo, Lord, tagay ko kaalam how to count blessings.
Tagay ko wisdom on how to count blessings. Kinsa man itong iampo mga kaigsunan, tanang mga balaan. Because we are not alone in the fight. Kada po itong mga kaubanan po, they are not alone in the fight. We must support one another for intercessory prayer. Doon namin nadunggan nga, igsuon na to nga, muna gilibak-libak na. We will pray. Iampo na to ng gilibak nga kaigsuunan. Iampo po na to ang nang libak. No? Na pastor nga gidaot. Kana si Pastor Tanpulano, muna. Iampo na to ang pastor nga Ginoo. Padalangin ang pastor nga unta. Makabarog siya sa kanang mga istorya-istorya nga gibuhat bato kaniya. Kani po mga nagdaog-daog pong istorya, ampo po na nato. Ginoo, panalangin po di sila. Nga gayahay po sa balang espiritu nga muundang na sa silang pagpangdaot. So we will pray for one another. And in our prayer, we need that what we call specific prayer. Kanang specific yun nga pag-ampo mga kaigsunan, nga with confidence. With confidence that the Lord will answer and hear our prayers. Nga tubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Kaigsunan, sumala pa ni Sister Ellen White. Matod pa niya, we must put on every piece of the armor. Kaya kanamang kong kalasag sa mga sundalo kaniadto, piece by piece maguna, so katanan gyud kada isa gyud isulob gyud nato. And then stand firm, mubarugtang maligon. The Lord has honored us by choosing us as His soldiers. Let us fight bravely for Him, maintaining the right in every transaction. Put on as your breastplate that divinely protected righteousness, which it is the privilege of all to wear. This will protect your spiritual life. All who have put on the robe of Christ's righteousness will stand before Him as chosen and faithful and true. Satan has no power to pluck them out of the hand of the Savior. Not one soul who in penitence and faith has claimed His protection will Christ permit to pass under the enemy's power. Matod pa rin mga kaigsunan, atong isulob ang tanang hinagiban sa Dios. Mubarugtang maligon, ang Dios nagapasidungog ni adtong mga taong nipili nga maging sundalo ni Jesus Christ. Magmaisugong tang magkig-away alang kang Jesus Christ. Atong imintinar, ipabili nato ang tama nga mga pamaagi. Isulob nato ang kalasag sa pagkamatarong, langitnon nga pagkamatarong nga mo-protect ka nato. Nga mao ang pribilehiyo nga atong isulob o kini mo-protect sa atong kinatibuk ang espirituhanong kinabuhi. Ang tanan nga nagasulob sa pagkamatarong ni Jesus Christ, mahimong makabarog sa iyang atubangan, isip mga pinili o mga matinud-anon o mga matuod nga mga katawhan. Si Satanas walay gahom, batok kanatong tanan. Kung atong isulob ang business pagkamatarong. Walay bisag usa ka kalag nga makasasala o naginulsol o napasaylo o pinaagi sa pagtuo midawat sa grasya o kaluoy sa Ginoo, misulob sa pagkamatarong ni Kristo nga dili makaagi sa tanang mga pakig-away batok kang Satanas. We need to undergo this war. Mahigalag kay igsunan, sorry wala natay oras, usbon ako pagpalo kaninyo ugma or karong adlaw-adlawng Sabado na ako dinhi kauban kaninyo bastabang sa Ginoo dinhi sa Seventh-day Adventist Church, Datagan, Pagadian City. Magkita tang tanan mga higalag kay igsunan. See you here alang sa dakong selebrasyon nga ato paghimuon karong adlaw. God bless you and more power to you. Okay, wa na magitay oras, usbon ko sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya og kan Jesus Christ nga may atong great provider, ako sa inyong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the First, magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.